Dako na po tayo sa ating Word of God, no? Tinatawag na po natin ang ating pong handsome Pastor Elisito Soriao. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. Ang inyong lingkod naman, ang gagamitin naman. Nasaan sila? Wala parang, asan yung iba? Parang may kulang ha? Mihi. Mihi. So, bago tayo mag-start sa gawain, welcome po sa inyong lahat, mga kapatid. At sa Zoom, yan natin yung Zoom ng mga pamilya ko. Ay wow, naka-atin kahit ikaw yung misis ko, kahit nagsusundo ng estudyante, naka-open. Welcome sa kapatid na po, kay Sister Jenny, sa lahat ng mga nandiyan sa Pilipinas, welcome po. So, bago tayo mag-start mga kapatid, nais ko po bang ako ay magkwento. Siyempre, yung ako yung nag-start ng gawain, may kwento ako eh. Yung ako mag-start ng preaching, meron akong kwento. Ngayon, ang kwento ko ngayon ay patungkol sa tatlong lingkod ng Diyos. Yan, tatlong pastor. Yan. Yung kwento ko ngayon ay patungkol sa tatlong pastor. Ayan, makinig kayo mabuti kasi may prize ito. Tingin mo na kayo sa likod. May karton, no? Ayun, regalo yan. Ayun, may regalo, isang box. May ano tayo dyan. Regalo yan ng sponsor natin. Isang box. Ayan. Makinig kayo mabuti sa kwento kasi isa lang ang makakakuha ng box na yan. Isa lang. Ito ngayon ang kwento mga kapatid, ang senaryo ito. May tatlong pastor, no? Tatlong lingkod ng Diyos. Nag-meeting sila. Ayan. Nag-meeting sila. Kasi malapit yung anniversary, kaya nag-meeting sila. Kaya sa kanilang pagpupulong, sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong, nagpakita sa kanila si Satanas. Ayan. Pakita yung doon sa tatlong pastor. Gusto niyo pangalanan itong tatlong pastor? Gusto niyo pangalanan? Itong tatlong pastor na to, papangalanan natin para masaya. Hindi ba pwedeng itago? Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itong tatlo na to, number 1, Pastor Luther. Pastor Luther. Malapit sa Lauter. Ano parang tulog ng gatas. Malapit sa Lauter yan. Malapit sa Lauter yan. Luther. Ano siya? Strict itong pastor na to. Strict siya. Mahigpit. Yan naman isa, Pastor June. Aba, medyo pamilya din yun. Pastor June, ayan. Medyo strict din itong isa na to, si Pastor June. Ay, hindi yan. Yung isa, si Luther, masyadong strict siya, stricto siya. Yung namang Pastor June, medyo lang, medyo. Ayan. At yung last na pastor, Pastor Jeff. Parang pamilya din, ano? Madaming Jeff yan. Madaming Jeff. Si Jeff eh. Yung Pastor Jeff na ito, sobrang tahimik naman. At totoo yan. Ano ba? Hindi ka nagkuha mali niya pastor. Kabaliktaran ng tatlo, no? Dalawa. Sobrang tahimik. Kabaliktaran ng dalawa. Sobrang tahimik. So, itong pastor na to, nag-meeting sila kasi malapit na yung anniversary. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-meeting, nagpakita sa kanila yung si Satanas. Nung nagpakita sa kanila si Satanas, tinanong sila ni Satanas, sabi ni Satanas, kung bibigyan ko kayo ng pagkakataon, mga lingkod ng Diyos, ano ang nais ninyo gawin ko? Sabi ni Satanas. Aba, agad tumugon yung istriktong pastor. Ako? Kung ako bibigyan mo ng pagkakataon, sabi nitong si Pastor Luther,
Sabi niya, kung may babalik ko lang yung panahon na tinukso mo si Adan at si Eve, hahadlangan kita. Amen. Amen. Kaya natin ang Panginoon. Galing, no? Kaya sumunod, yung pangalawang pastor. Sabi ng isang pangalawang pastor, ay hindi. Medyo pa-pens. Saka yun. Sabi ay hindi. Tawa si Julie. Sabi niya, pangalawang lingkod ng Diyos, kung bibigyan kita ng pagkakataon, sabi ni Satanas, anong gusto mong gawin ko? Sabi ng pangalawang pastor, ay hindi. Hindi ako papayag na makapasok ka sa mga gawain sa church. No? Ahadlangan kita. Nasirain mo ang mga gawain sa church. Sabi nung pangalawang pastor, ahadlangan kita. Hindi ako makakapapayag na gambalain mo ang mga worker ng simbahan. Yan. Maraming hindi nakaka-attend dahil tinatamaan ng sakit. Inahadlangan kita. Sabi ni Pastor June. No? So, dito sa pangatlo, eto na. Ano kaya ang naging tugon ng pangatlo? Bago ko sabihin kung ano yung naging tugon ng pangatlong pastor, si Pastor Jake, kayo muna ang tatanungin ko. Ayan. Ano ang tugon ninyo kapag nagpakita sa inyo si Satanas? Okay? Sa sagot ninyo, makukuha ninyo ang regalo niyan. Isa lang makakasagot yan. Okay. Sino ang ano? Ano ang tugon nyo? Ano magiging tugon nyo kung kayo? Mukhang walang makakatugon. Pastor, si Joker. Si Joker. Wala. Wala. Kasi ayaw ko siya may-entertain sa buhay ko. Ikaw. I will pray. I will pray first. And I will ask the sake of the Lord. Okay. Yes, Lord, palagpakan natin. Meron pa? Sabihin ko sa pangalan ng ating Jesucristo, layuan mo ako, Satanas, sapagkat ang Diyos ang mag-ahari sa aking buhay at magpangyari kung ano man dapat mangyari. Amen. So, halos lahat naman ay nakakuha ng katugunan sa tanong ko. Kaya lang, ang sabi ko nga, ang unang makakasagot, siyang makakatanggap. Ano po ang naging tugon ng pangatlong pastor? Sa amin ni Satanas. Sabi ni Satanas. Sabi ni Satanas. Ikaw, pangatlong lingkod ng Diyos. Bakit tahimik ka? Bakit di ka nagsasalita? Ano ang tugon mo kung ako ang pagpipiliin mong gawin ko? Sagot nitong si Pastor Ben. Hindi siya lumingon. Hindi siya tumingin kay Satanas. Bagkus, lumuhod siya, nanalangin, at sinabi niya, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayo ka, Satanas, sapagkat wala kang karapatan dahil mas makapangyarihan ang Panginoon ko. Amen? So, sino nakakuha ng regalo? Praise God! Buhatin mo na bro, sa'yo na yan. So, yun ang tugon ng pangatlong pastor. Amen? Hindi natin kailangan sa buhay natin na i-entertain si Satanas. Amen? Amen? Para lumago ang ating relasyon, para lumago, mag-improve ang ating relasyon sa Panginoon, hindi natin kailangan i-entertain sa buhay natin si Satanas. Amen? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas, gumagawa siya ng paraan. Amen?
sa social media, amen? Sa ating mga pamilya, gumagawa niya ng paraan. Amen. Sa ating mismong buhay, di ba? Nagkakaroon tayo ng sakit, nagkakaroon tayo ng kalamdaman. Gagagawa ni Satanas yan. Pero wag na wag natin i-entertain yan dahil nag-iisa lang ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang nakagawa po ng regalo ay si Brother Joe. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang unang makasagot, siyang makatatanggap ng regalo. Okay? So yung regalo niyan kay Brother Joe. Okay? Let's go. Ang nagkausapan sa binyara kanina. Nagkaabutan na. Nagkaabutan. Ang kulang yan ang sagot ni Joke. Tama naman. Hindi na, sabi ni Joe, sabi niya, wala siyang gagawin. Hindi niya i-entertain. Tama naman, di ba? Wala tayong dapat gagawin. Amen? Unang sumagot. Ang usapan, ang unang sumagot. Eh kung tama naman lahat kayo, pero kung nauna kayo, hindi kayo sana makakuha niya. Parang against siya tayo bro. Hindi, parang ano talaga, kulang. Lugi. Wala na yung pag walang sasabihin. Then, ganun ka tahimik yung puling pastor doon sa ating kwento eh. Wala siya masyadong sinasabi, tahimik lang. Direct to God. Ganun siya. Amen? So, bago tayo mag-start mga kapatid, samahan niyo po ako sa mga panalangin. Hallelujah. Lord, Panginoon, maraming salamat po muli sa oras nito, sa araw nito, Panginoon, na ako muli ang gagamitin mo, Panginoon. At, Lord, muli narito ako sa iyong harapan, Panginoon, nagpapalinis po ako. Sa po ako makasalanan, marungi po ako para lang akong basahan sa iyong harapan, Panginoon. Wala po akong karapatan, Panginoon. Ngunit sa biyaya mo, Panginoon, at sa pribilehiyo na ibinibigay mo sa akin, na iniatang mo sa akin, hiniling ko, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang mamuna at makita sa aking harapan, Panginoon. Magliwanag sa aking puso ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Akayin mo ako, Panginoon, na mahihayag ko ng maayos, Panginoon, ang tamang relasyon para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, muli, Panginoon, narito ako sa iyong harapan, wala po akong kakayanan. Mahina po ako. Wala po akong sapat na pinag-aralan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magsalita. Ikaw, Panginoon, ang magliwanag sa pangalan ng Ama, ng Anak at Pag-iisa ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Yan. Yung ating preaching, yung topic, no? Yung topic natin, yung related pa rin sa improving relationship with God, no? Yung pag-improve ng ating relasyon sa Diyos, no? At ang title nito ay nagpapasalamat ako kay Pastor Oscar, no? Sa yung binigay ko ng title dito sa mensahe na to. Sa kanya ko humingi ng advice. Ang title po nito, A Right Relationship with God will lead to effective prayer, no? Ang tamang relasyon sa Diyos ay magdudulot ng epektibong panalangin. Amen? No, katulad nung kanina, yung kwento natin sa tatlong pastor, no? Epektibo yung panalangin ni Pastor Jeff, yung huling pastor, no? Epektibo. Kasi nga, yung relasyon niya doon sa Panginoon, malalim, no? Hindi siya lumingon doon kay Satanas, hindi niya in-entertain sa Satanas, no? Kaya, para makuha natin yung epektibong panalangin, kailangan natin yung malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen?
Alpakan po natin ang Panginoon. Ayan yung ating verse. Sabi dito, sabi dyan sa ating verse, memory verse natin to mga kapatid, di ba? Likewise, the Spirit help us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercede for us with groaning too deep for words. Amen? So, mga kapatid, katulad nga ng Bible exhort kanina ng ating kapatid, ang ating Sister Johanny, nag-uumpisa ang ating relasyon sa Diyos kapag tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Napakaganda ng Bible exhort kanina. No? Nag-uumpisa ang relasyon natin sa Panginoon kapag tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Tinanggap as in tinanggap talaga. Isinapuso. Amen? At kapag isinapuso natin ang Panginoon sa buhay natin, magkakaroon tayo nito. Amen? Magkakaroon tayo niyan. Sabi dito, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng karapat-dapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng may hibig na hindi may isa-isay na pananalita. Amen? May mapapansin natin mga kapatid, kung malalim ang ating relasyon sa Panginoon, pag tayo nanalangin, meron tayong mga salita na minsan nababanggit natin, hindi maipaliwanag. Tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya nararapat mga kapatid na yung relasyon natin sa Panginoon manatili. Amen po? Nang sa ganon, kapag tayo humiling sa Panginoon, ay malinaw, sigurado na matatanggap natin. Magiging epektibo yung ating mga panalangin. Amen? Okay. Yan yung objective natin. We must learn the right relationship with God so that we can achieve effective prayer. Amen? Yan. Yan yung ating objective sa ating mensahe ng Panginoon. Amen mga kapatid? Dapat nating matutunan na ang tamang relasyon sa Diyos ay upang makamit natin ang epektibo ng panalangin. Amen? Dapat natin matutunan. Dito sa mensahe na ito, ituturo sa atin, yung tamang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Introduction. Yan. Sabi dito sa ating introduction, madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari silang manalangin mag-isa. Amen? Si Jesus Christ. Madaling araw pa. So, dito sa message sa verse na ito, ang pattern natin, ang dapat na sinusunod natin ang ating Panginoong Isus. Amen? Kasi ang Panginoong Isus, madaling araw pa, bumabangon na si Jesus. Bumabangon na siya. Amen? Hindi siya tinatamad, hindi siya, basta babangon siya para manalangin. Amen po? Yan ang itinuturo ng verse na ito sa atin. Kailangan natin maging pattern ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Sabi dito mga kapatid, sa ating introduction, ang Kristiyano ay hindi lamang basta isang relihiyon, kundi isang relasyon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang isang Kristiyano ay nakakilala sa katotohanan na ang ibig sabihin, kinagagalakan niya ang bagong relasyon na ito sa Diyos. Ang relasyon ito ay dapat na ipahayag o maipahiwatig sa bawat araw
Katulad ng ating verse, sabi dito, si Jesus mismo ang ating halimbawa. Kanyang pinipili ang relasyon sa Ama sa pamamagitan ng personal at pangsariling panalangin. Amen? Yan, yan sa Mark 1:35. Ano ba yung kahulugan nito? Ano ba ang kahulugan nito mga kapatid? Ang sabi dito, napakahalaga para sa isang Kristiyano na matutong maggugol ng panahon kasama ang Diyos. Makinig, sabi dito, makinig sa Kanya, makipag-usap sa Kanya, at mag-ugol ng panahon kasama ang Diyos ng mag-isa. Bawat araw, ang panahong iyon ay tinatawag na quiet time. Amen? So, mga kapatid, kapag tayo bilang isang malalim na Kristiyano, bilang isang may relasyon sa Diyos, amen? Kinakailangan natin yung quiet time para sa Panginoon. Amen? Amen. Ano ba yung quiet time, mga kapatid? Ano ba ang quiet time? Ang quiet time, mga kapatid, ito yung time na ikaw lang at ang Panginoon. Kayong dalawa lang halos ang nag-uusap, no? Sa isang kwarto, sa isang lugar, no, na pinili mo. Katulad ni Moises, di ba? Si Moises mismo, nung siya ay nung ipinanalangin niya ang mga Israelita, nung pamunuan niya yung Israelita, may 2 milyon yung pinamunuan niya, di ba? Yung galing sa Egypt, yung inilabas niya sa Egypt, no? Pag siya ay may gustong hingin sa Panginoon, nagkakaroon siya ng quiet time para sa Panginoon. Umaakit siya doon sa mataas na bundok ng Sinai, no? Doon siya. At nakikipag-usap siya doon sa Panginoon. Okay? So ito yung itinuturo sa atin. Kinakailangan natin magkaroon ng quiet time para sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Yan, dito sabi dito, sa sunod, magsigi kayo sa Diyos. Humingi kayo at kayo bibigyan. Umanap kayo at kayo makakatagpo. Umatok kayo at kayo'y bubuksan. Amen? So, sabi dito mga kapatid, ang panalangin ay maraming mga bagay. Ito ay tunay na relasyon sa Diyos at pakikipag-ugnayan sa Kanya at pakikipagbaka sa Diablo. At iba pa, ang lahat ng ito ay bahagi ng panalangin. Ngunit, ang pinakapunto ng panalangin ay ang pagpapaganap ng kalooban ng Diyos. Ano sabi ko dito? Ngunit, ang pinakapunto ng panalangin ay ang pagpapaganap ng kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos, mga kapatid? Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang tayo ay lumago. Amen? Ang kalooban ng Diyos, ang tayo ay mag-improve. Amen? Ang kalooban ng Diyos, ang tayo ay dumami. Amen? Yan ang kalooban ng Diyos. Sabi dito mga kapatid sa Philippians 4:6. Philippians 4:6. Sabi diyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? Ayan. So, katulad ng nabanggit ko kanina, yung pinakabuod ng introduction natin, no? Ang sabi dito, ngunit ang pinakapunto ng panalangin ay ang
pagpapaganap ng kalooban ng Diyos. Pagpapaganap ng kalooban ng Diyos. No? So, paano natin maipapaganap ang kalooban ng Diyos? Amen? Paano ba? Katulad ng nabanggit ko kanina, ang pagpapaganap ng kalooban ng Diyos ay yung kalooban ng Diyos na tayo mag-improve. Amen? Tayo ay lumago. Amen? Ngayon, papaano natin may isa sa katuparan ito. Amen? Ayan. May isa sa katuparan natin ito sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos. Amen? Upang tayo mag-improve, upang tayo lumago, dumami sa lugar na ito, kailangan natin ihingi natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi dito, sa makatuwid, ang panalangin ay ang kaparaanan ng Diyos sa pagganap ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng paghiling ng may tunay na relasyon sa Diyos. Amen? Yan. Kung tayo may tunay na relasyon sa Diyos, hilingin natin na tayo lumago, na tayo mag-improve, na tayo dumami sa lugar na ito. Amen? Hilingin natin sa Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng panalangin. Okay? Next. Yan. Nandito na tayo sa main natin, no? Main division na. Sabi dito sa ating main division, tatlong pinakasadya ng panalangin. Ano ba itong tatlong pinakasadya ng panalangin? Yan. Ano ba itong tatlong pinakasadya ng panalangin? Para tayo mag-improve. Para tayo lumago. Yan. Sabi dito, sa ating verse, number 1, yan, sa Diyos. Yan. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Amen? Himay-himay natin yan mga kapatid. Sabi dito, sabi sa John 14:13-14, sino nakakaalala? Memory verse natin yan. Whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Amen? Ayan. Yan yung ating memory verse. No? Sabi dito, mga kapatid, ayan. Ayan. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Amen? Yan. Sabi po sa ating sambahin nawa ang ngalan mo. Yan. Sabi yan, anuman ang hihiling ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama. Amen? Sabi dito mga kapatid, ang panalangin ay nagdalayo na maluwalhati ang Diyos. Yan. Bagaman ang Diyos ay nais niyang sagutin ang lahat ng hiling sa Kanya, hindi niya ito gagawin kung ito ay makasisira sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Kaya tayo na nanalangin ay upang maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Amen? Yan. Bilang isang may malalim na relasyon sa Diyos, bilang isang Kristiyano nag-i-improve, kailangan pag tayo nananalangin, maluwalhati ang Panginoon. Amen? Glory to God.
Amen. Amen, mga kapatid? Amen. Pinapakan natin ang Panginoon. Okay. Pangalawa. Next. Yan. Sambahin nawa ang pangalan mo sa pamamagitan ng pagluwalhati sa Panginoon. Amen. Ang next natin. Yan. Dumating nawa ang kalooban. Dumating nawa ang iyong kalooban. Yan. Sabi din mga kapatid, sa verse, no? Kung napupuot sa iyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo ako. Muna ang pinapuputan nila bago kayo. Yan. Sabi dito mga kapatid, yan. Yan. Ay, mali. John 15:8 dapat yan. Paki-open yung John 15:8. John 15. 8. Paki-open mga kapatid, John 15:8. Sa ganito'y This is to lumulhati my Father's glory, ang aking Ama. that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Amen. Yan. Palitan natin yan. Nagkamali lang ng verse. No? John 15:8. Amen? Sabi sa John 15. 15:8. John. Sa ganito'y lumuwalhati ang aking Ama. Ayan. Pakibasa nga kapatid. Sa ganito'y lumuwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. At gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Ayan. Sambahin nawa ang ngalan mo. Ayan. Sabi dito, dumating nawa ang iyong kalooban. Ayan. Dumating nawa ang iyong kalooban. Dumating nawa ang iyong kalooban. Sabi dito, ito ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa langit ay naghaharing lubos ang kalooban ng Diyos. Dito sa lupa ay kinakailangan itatag ito sa pamamagitan ng panalangin ng mga may tamang relasyon sa Diyos. Hindi lamang tayo dapat na gumagawa ng mabuti. Dapat na gawin natin ang kaharian ng Diyos. Ito ay tinakda upang palaging alalahanin ang mga bagay na ito. Yan. Tulad ng nabanggit ko kanina, kailangan natin ipatupad yung kalooban ng Diyos. Amen? Kailangan natin yung paghahari ng Diyos dito sa lupa ay lumaganap, no? Yung kalooban ng Diyos, ang kalooban kasi ng Diyos ay maghari tayo dito sa lupa. Amen? Maghari siya dito sa lupa sa pamamagitan natin. Amen? Ang kalooban ng Diyos ay maghari siya dito sa lupa sa pamamagitan natin. Tayo ang gagamitin. Amen mga kapatid? Amen. Lumago yung kanyang kaharian. Amen? Katulad ng nabanggit ko kanina. Sabi dito, yan. May tanong dito mga kapatid. Ano ang pamantayan ng Diyos? Ang tayo ay mamunga, dumami ang kanyang alagad na may tamang relasyon sa Diyos. So mga kapatid, ito yung dumating nawa ang iyong kalooban. Ang kalooban ng Diyos mga kapatid, yung dumami tayo sa lugar na ito. Amen? Yung mataniman natin ng mga kaluluwa, no? Na wala pang pagkakilala sa Diyos. At magkaroon sila ng malalim na relasyon sa Panginoon. Amen?
Yan yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. So bilang isang Kristiyano, bilang may mga relasyon sa Diyos, may mga responsibility tayo. Amen? Ang responsibility natin ay mataniman ang mga tao na wala pang pagkakilala sa Diyos. Amen? At nang sa ganun, ay lumago ang kanyang kaharian dito sa lupa. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Yan. So, tayo bilang isang mga Kristiyano, mga kapatid, katulad nga ng binanggit ko kanina, no? Kapag tayo ay nananalangin, hingin natin yung mag-glorify yung Panginoon, katulad ng nabanggit ko kanina, no? Sino ba yung naging example dito sa Bible? No? Marami sa Bible ang naging example, no? Si Haring Solomon, di ba? Nung siya ay naluklok bilang pangatlong hari, no? Pangatlong hari, nung siya ay naluklok bilang pangatlong hari, hinanap niya yung Panginoon, di ba? Hinanap niya yung Panginoon, nanalangin siya, no? At sa kanyang pananalangin, sinabi ng Panginoon, binigyan siya ng opportunity, no? Binigyan siya ng kung ano ang gusto niya, no? At ang hiningi niya ay kabungan. Amen? Kasi hindi niya kayang pamunuan yung Israel noong time na yun. Napakarami, di ba? Hindi niya kaya pamunuan yung Israel. Kaya ang ginawa niya, humingi siya ng kabungan sa Diyos. Amen? So, sa ating pananalangin, yan ang hihingi natin sa Diyos. Karunungan. Knowledge and wisdom. Amen? Upang maipatupad natin ang maayos sa iba, no? Maihayag natin sa iba ang kanyang mabuting salita. Amen? Praise the Lord. Proven yan, mga kapatid. Experience ko yan. No? Experience ko po yan. Ako po, bilang katuto, bilang testimony sa inyo, no? Nung bago pa lang po ako makakilala sa Panginoon, kapag napunta po ako sa lugar na ito, sa unahan, nanginginig po ako. Yung mic ganyan, no? Gaganyan yan, nagaganyan. Pag ako nagsasalita, nanginginig, hindi ako makapagsalita, no? Nung first time akong gamitin dito, kaya purihin natin ang mga Panginoon sa mga kapatid na ginagamit dito, yung lalo-lalo na yung mga bago. Palapakan natin. Nakita ko si Junie, no? Kanina yung sa prayer. Amen. Napaka-effective ng prayer niya, no? Relax na relax, no? So, purihin natin ang Panginoon, no? Katulad nga ng sinabi ko, mga kapatid, kapag ako na-assign dito, nanginginig talaga ako. Ayaw ko. Minsan nga nun, binigyan ako ng schedule sa unang-unang Bible lecture ko. Nung first time kong mag-Bible lecture. No? Binigyan ako ng schedule ni Pastor Arman. No? Alam mo, ginawa ko, nag-absent ako. Sabi ko, may pasok ako, pero hindi natulog lang ako sa kwarto ko. Kasi talagang nanginginig ako eh. Nanginginig ako, nag-absent ako. No, hindi ako pumasok. Kilos ng kalaban yun, no? Kilos ng kalaban yung gano'n. So, ngayon, nung habang tumatagal, kaya nga, manatili kayo umalit na sa mga gawain. Kasi ito yung nagpapatibay sa atin. Habang tumatagal, na nanginginig ako, habang tumatagal, wala akong absent sa mga Bible study, sa lahat ng mga gawain sa church, no? Palagi akong present, no? Doon ako tinuruan ng Panginoon. No? At nung pangalawang, bigyan na ako ng schedule sa Bible lesson.
nanalangin ako nun, sa kwarto ko ha. Yung ginawa kong Bible Exhort nung unang schedule ko, yun din ang ginamit ko. Pero nakalipas ang ilang buwan, siguro mga 4 o 5 buwan, bago uli ako nabigyan ng schedule. Yun din yung ginamit ko. Yung, tatandaan ko pa yun, yung ang sino mang sumasampalataya sa Diyos. Ang sino man, yun, yung pamagat nun, ang sino man. John 3:16, yun yung Bible Exhort ko. Nanalangin ako noon. Kasi nagdadalawang isip ako eh. A-absent ba ako o a-attend? A-absent ba ako o a-attend? So itong verse na ito, humingi ako ng wisdom, knowledge sa Panginoon. Ayan. Nanalangin ako. At nung ako'y nanalangin, mga kapatid, bigla-bigla nung na-assign ako dito. First, nawala yung kapa ko. Nahihayan ko ng maayos yung Bible Exhort na yun. So, purihin ang Panginoon. Number 1 talaga, para mag-improve tayo, panalangin. Amen? Hingin natin yung patnubay ng Panginoong Isus. Amen? Hingin natin na mag-glorify ang Panginoong Isus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Dumating nawa ang iyong kalooban. Yan. Yan. Dumating nawa ang iyong kalooban. At ito nga ang nangyari mga kapatid. Dumating ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Ako ngayon ay ginagamit na ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ay kulang ha. May isipan ito eh. Okay? May kulang. Dumating nawa ang iyong kalooban. May siyan. Wala na. Okay. Wala yung si. So, iano ko na lang dito, no? Sabi dito, mailayo sa tukso at pagsubok. Yan. Ito yung si. No? Nakaano pa rin ito doon sa ating okay. Tama yung ginawa namin. Hanggang bilang. Ito yung pangalawa. Una natin yan sa Diyos. Ngayon sa tao. Lilipat tayo sa tao. Ayan, sa tao. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa Matthew 6:11. Ayan. Okay? Ano yung number 1 natin? Sambahin nawa ang ngalan mo. B. Dumating nawa ang iyong kalooban. Yan, ito yung sa Diyos. Number 1 natin sa Diyos. Pangalawa ay sa tao. Amen? Sa tao. Sabi dito sa tao ay ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ayan. Ito yung pangalawa sa tatlong epektibong panalangin. Ito yung pangalawa sa tatlong epektibong panalangin. No? Sa tao naman tayo. Tapos sa tayo sa Diyos, sa tao naman tayo. Sabi dito, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Yan ang hiling ng tao. Amen? Sabi dito, ang panalangin ay pangangailangan espiritual. Okay. Ang panalangin ng tao ay pangangailangan espiritual.
spiritual. Sabi dito sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yan. Yan ang hiling ng tao. Amen, mga kapatid? Yan ang hiling ng tao. Okay, sabi dito, pangangailangan spiritual. Ang kailangan ay sapat lamang ang kahilingan. Hindi dapat na itinakda ng tao kung gaano dapat ang ibigay ng Diyos. Amen? Hindi tayo dapat nagdidikta sa tao, sa Diyos. No? Kung ano yung itinakda ng Panginoon, yun ang ating tanggapin. Amen, mga kapatid? Diyos ang nagdadagdag nito sa tao na sumusunod sa Kanya. Bagamat tinuturuan tayo ng Diyos na maging masikap sa pagtatrabaho, nararapat din naman na huwag nating kalimutan ang Panginoon. Ayan. Pag tayo nananalangin, mga kapatid, huwag natin diktahan ng Panginoon. Amen? Diyos ang nagbibigay niyan. Amen, mga kapatid? Bagaman binigyan tayo ng trabaho, amen? Binigyan tayo ng part-time. Amen, mga kapatid? Binigyan tayo ng part-time. Hindi ba sa atin mga nagpa-part-time? Hindi ba sa mga mag-part-time, mga kapatid, no? Kasi kailangan natin ng trabaho yan. Kapag dito, binigyan tayo ng Panginoon ng trabaho. Pero, huwag natin kakalimutan ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kasi minsan, sa isang Kristiyano, o araw na ng paggawa para sa Panginoon, hindi pa natin ginagawa, mas inuuna pa natin yung ating part-time. Malinaw na binabanggit dito, huwag natin diktahan ng Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid? Amen. Unahin natin ang Panginoon. No? 6:33, ano yung sa English? Seek ye first the kingdom of God. Diba? Righteousness. And all the things shall be added unto you. Amen? So, kapag tayo binigyan ng trabaho, huwag naman natin o binigyan ng overtime, o binigyan ng part-time, huwag naman natin kunin yung para sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Para lumago tayo, mag-improve yung ating relasyon sa Kanya, umatin tayo sa gawain. Amen, mga kapatid? Sikapin natin. Yes. Dapat yung BNS. Pag Friday, dapat, Webes pa nga lang. Ako po, Webes pa lang. Kung may susunod sa akin, dapat nandito na ako eh. Kasi gusto ko yung nananalangin ng madaling araw, yung nag-umaga. Napakasarap manalangin na nag-umaga dito. No? Saka pag nandito ako natutulog, komportable ako. Wala lahat. Yung problema ko, yung aming pumapasok sa isip ko, nawawala lahat yun pag nandito ako sa church. Amen? So, katulad ng nasabi ko, mga kapatid, experience ko yan. No? Ako bilang ang trabaho ko po ay building maintenance. No? All around building maintenance. Marami po nagpapagawa sa akin. No? Marami po akong tanggap na part-time. Meron akong part-time na tuwing Friday. Kasi malaki po yun. Pero iniiwan ko po yung dinilipat ko. Kasi alam ko, ito, Matthew 6:33, Diyos yung magpupuno sa akin. Amen? Unahin ko siya. Amen? So, inuulit ko mga kapatid, hindi po masama ang tumanggap ng part-time, pero unahin po natin ang Panginoon. Amen? Huwag natin siyang kakalimutan. Amen? At tiyak, itong verse na ito, itadagdag niya sa inyo ano man ang hingin ninyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan yung sa tao, mga kapatid. Sabi dito, pangangailangang material, no? Next. Yan.
pagpapatawad sa kasalanan. Yan. Pagpapatawad sa kasalanan. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Amen? Sabi dito mga kapatid, ang panalangin ay kaugnay sa maayos na relasyon sa Diyos. Hindi dinidinig ng Diyos ang panaghoy ng mga makakasalanan. Yan. Sa Isaiah 59, 1 and 2. Hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Ang paggamit sa Diyos ay dapat lamang na may pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Amen. Ito ay dapat na huwag ipagwalang bahala ni numan. Ang kapatawaran mula sa Diyos ay nakasalalay sa pagpapatawad natin sa mga nagkasala sa atin. Amen, mga kapatid? Yan. At tayo na nalangin, mga kapatid, humingi muna tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Amen? Katulad ng nabanggit dito, nakasalalay sa Diyos ang kapatawaran. Amen? Amen. Natin sa ating kapwa. Kapag tayo nakahingi na ng kapatawaran sa Panginoon, bilang isang Kristiyano at malalim na may relasyon sa Diyos, anuman ang ating patawarin sa mga taong nagkasala sa atin, ito po ay may katagumpayan. Amen? Maluwag sa ating puso. Amen? Gaano man kasalanan ng mga tao na nagkasala sa atin. Amen? Pinintasan man ang ating kaliwang paa, baliktad pag naglakad. Amen? Pag pinatawad natin siya, tagos sa ating puso. Kasi bakit? Mabigyan na tayo ng tawad sa Diyos eh. Amen? Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. So, bago tayo magbigay ng patawad sa mga nagkasala sa atin, mga kapatid, una, hindi natin ipapatawaran sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ito. Sabi yan, no? Sabi yan, bahagi pa rin po yan ang number 2 natin sa tao. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen? Amen. Ayan. Sabi dito sa Matthew 6:13, yan, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sabi dito mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay huwag tayong magkasala. Gayunpaman, tayo ay dinadaan ng Diyos sa mga pagsubok upang tayo ay maging matibay. Amen, mga kapatid? Makinig kayo mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay huwag tayong magkasala. Gayunpaman, tayo ay dinadaan ng Diyos sa mga pagsubok upang tayo ay maging matibay at kanyang palaguin at patatagin sa ating pananampalataya. Ang katagumpayan sa ating mga pagsubok ay kapakinabangan sa atin at kalooban ng Diyos sa atin ang katiyakan ng kanyang pag-aantabay at pag-iingat. Amen, mga kapatid? Yan. Sabi dito, mga kapatid, huwag mong kaming hayaang matukso, kundi ingatan kami sa masama. Amen, mga kapatid? Yan. Kinakailangan umiwas tayo sa mga tukso. Amen, mga kapatid? Sabi dito, karagdagan, mga kapatid, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong tinitiis ang tao na dapat hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matiis ng tao. Datapwat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulog na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi,
kalakip din ng tukso ay gawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito inyong matiis. Amen, mga kapatid? Ayan. Mga kapatid, hindi porke tayo ay may relasyon na sa Diyos, hindi porke malalim na ang ating relasyon sa Diyos, hindi porke na tayo ay tumanggap na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, exempted na tayo dito. Amen? Lahat tayo mga kapatid ay susubukin ng Diyos. Amen? Katulad ng nabanggit, no? Bawat pagsubok sa buhay natin ay malaking aral sa buhay natin. Amen? Sino yung sa Bible, kilala ninyo kung sino yung sinubok ng Diyos, diba? Amen. Praise the Lord. Mga papasa ng Bible. Ang sumagot nangyari dun. Sa buhay ni Job, mga kapatid, nakita niyo naman kung gaano siya malalim, diba? Meron siyang malalim, malawak, na relasyon sa Diyos. Pero ano ang nangyari sa buhay niyo? Diba? Pinahintulutan ng Diyos na siya'y subukin. Diba? Pinahintulutan ng Diyos na siya'y subukin. Nawala lahat yung kanyang kayamanan. Naubos. Diba? Mga anak niya, lahat. Mga kaibigan niya, nilalayuan na rin siya. Nagkaroon siya ng mga bukol-bukol, mga sugat. No? May nagtira sa kanya, nag-iisa. Sino kaya yun? Yung asawa niya, diba? Ano sabi ng asawa niya? Sumpahin mo na ang Diyos mo, mamatay ka na. Pero kailanman sa buhay ni Job, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? Sa halip, lumuod siya. Nanalangin. Amen, mga kapatid? Yung sinabi niya, alabok siyang galing siya sa alabok, babalik siya sa alabok. So sa buhay natin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang may malalim na relasyon sa Diyos, mga kapatid, huwag tayong magdamdam kung dumarating tayo sa mga pagsubok. Amen? At ang mga pagsubok sa buhay natin, diyan tinitis, diyan sinusubukan yung ating relasyon sa Diyos. Amen? Yung ating faith, yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Experience ko po yan, mga kapatid. Sa loob ng 23 years na po ako dito sa Saudi. No? Sa loob po ng 23 years dito sa Saudi, napakarami ko pong pinagdaanan. Amen? Sa pamilya ko, sa buhay ko. Napakarami, mga kapatid. Pero kailanman, hindi ako tumalikod sa gawain ng Panginoon. Uli ng Panginoon, ginagamit ang inyong lingkod. Hallelujah. So, mga kapatid, tandaan natin, ang ating mga pagsubok sa buhay, mga tukso, yan ay ating hagdan para lalo tayong dumaling sa ating Panginoon Hesus. Ang relasyon natin ay mas lalong dumaling sa Diyos. Amen? Amen. Okay, malapit na tayo matapos. Tapos na tayo sa tao. Amen? Ano yung una natin, mga kapatid? Sa Diyos. Pangalawa, sa tao. Pangatlo. Ito yung pangatlo. Last. Ito yung last natin. Ayan. Sa diablo. Yan yung last natin, sa diablo. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito.
Amen? Sabi dito mga kapatid, ang tinutukoy na masama dito ay hindi ang gawang masama, kundi ang diablo mismo. Kasama sa panalangin ang paghiling na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay mailayo tayo sa diablo at sa kanyang mga gawa. Dahil alam nating makapangyarihan ng diablo, ngunit mas makapangyarihan ang ating Panginoon Jesus. Amen? So katulad ng introduction ko kanina, katulad ng bago ko mag-start kanina, hindi natin kailangan i-entertain ang diablo sa buhay natin. Amen? Ang diablo po ay makapangyarihan. Naandyan lang siya paikot-ikot. Naghihintay kung paano tayo sisiluhin. Paano tayo kukunin. Gumagawa siya ng paraan kung paano tayo masisira. Gumagawa siya ng paraan kung paano masisira ang ating relasyon sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng maraming mga bagay. Nandiyan unang-una ang social media. Amen? Number one. Hindi pa namin mangyari. Ganun din sa asawa. Maaari. Maaari mangyari din. No? Hindi naman kung sakaling magkaroon tayo ng problema sa ating asawa. Hindi yung asawa natin ang may problema. Yung diablo. Amen? Yung diablo. Kaya manalangin tayo sa Panginoon. Ayun nga o. Pasakot tayo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Amen. So maraming ginagamit ng diablo. Makapangyarihan siya. Amen mga kapatid, sa trabaho. Di ba? Experience niya sa trabaho. May mga customer kayo na napakasama ng ugali. Di ba? Ginagamit siya ng diablo para ma-deceive kayo, masira kayo. Di ba? Yung mga boss natin, kasama yan. Kasama natin sa trabaho, di ba? Inggit. Di ba? Pumapasok yung inggit. Kung may posisyon ka sa trabaho, papasok yung inggit. Ginagamit siya ng diablo. Hindi yung katrabaho mo ang kaaway mo, kundi ang diablo. Amen, mga kapatid? Amen. Sa mga anak, ganoon din. Amen? So, mga kapatid, ito yung pangatlo. Huwag natin i-entertain ang diablo sa ating buhay. Kaya ito, yung regalo, ano no, yung karton. Yung karton, nandun no? Sa iyo yan. Kalahati lang daw, akin mo kalahati. Sabi ko kasi, kung sino-sino yung unang-unang makakasagot, yung makakatanggap. Lahat naman kayo tama yung sinagot niyo eh. Tama, ang ganda ng mga sagot niyo, pero unang-una yung usapan eh. Unang-una yung usapan. Kilala ko pa nga yung mga pastor na sinabi ko kanina. Kaso parang napansin ko, isa yung height eh. Ay, ulam yan eh. Okay. Conclusion na tayo mga kapatid. Paalala, sa diablo ha. Mag-ingat tayo sa diablo mga kapatid. Okay? Ito, conclusion. Ayan. Ayan ang ating conclusion. Sabi niya sa ating conclusion, ang panalangin sa Diyos ay dapat gawing may katiyagaan at pagpapasalamat. Amen? Kailangan magtiyaga tayo. Huwag tayong tatampo agad pag hindi binigay sa atin yung panalangin. Amen? Huwag yung, Lord, 2 taon na akong nananalangin na magkaroon ako ng kotse. Hanggang ngayon, wala pa rin. Huwag tayong magtatampo. May plano ang Diyos, bakit wala tayong gano'n, di ba? Bakit hindi binigay? Di ba? Battery muna. Diba? Kasi kung magkaroon ka nga naman ng kotse, tapos na-accidente ka, hindi. Hindi mo mag-drive to. Huwag ka na mag-kursi, overhead lang yan. Ito mo. So, sabi dito, sa una natin,
Pilipos 4:6, no? Di ko lang nilagay kasi yung oras natin. Sabi dito, ang panalangin sa Diyos ay dapat gawin ng may katyagaan at asasalamat. Okay? Maging matyaga tayo mga kapatid. Okay. Pangalawa, ang panalangin sa Diyos ay dapat may malalim na relasyon sa pananampalataya. Amen? Malalim na relasyon at pananampalataya. Ayan. Kapag tayo nananalangin sa Panginoon, kailangan natin yung malalim na relasyon at pananampalataya. Amen mga kapatid? Siyempre, bago natin makamit yung malalim na relasyon at pananampalataya, ay katulad na ng binanggit ng ating duhani kanina, magkaroon muna tayo ng tanggapin muna natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Tanggapin natin ang buong puso. Doon nag-umpisa yan, katulad ng sinabi ni Ate Joanne kanina. No? Doon nag-umpisa yan. Kahit anong taimtim ng inyong panalangin, kahit magpasalamat pa kayo, kung walang pananampalataya at pagtanggap sa Panginoon, wala lahat. Amen? Kailangan natin tanggapin ang Panginoon sa puso natin. At hindi lang basta pagtanggap, ha? Kasi maraming tumatanggap, parang wala lang. No? Parang nadinig sa kabilang tayo, lalo pa sa kabilang tayo, parang wala lang. So, kailangan natin yung Panginoon mismo ang nakikita sa buhay natin. Amen? Nakupo siya sa puso natin. Amen? At hindi ang ibang mga bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Pangatlo, ang panalangin sa Diyos ay dapat may pagpapasako sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Jeremiah 29:12-13. Ano sabi dyan? Sabi mo verse natin? Kay ano yan? Kay Medyo. Job ba to? 29:13. Jeremiah 29:12-13. Si kapatid na Wilos ang nagano yan. Nag-exhort. Ano yan? Ano? Julie, ano yan? Jeremiah 29:12-13? Baka nakalimutan na ako. When you call upon me, come and pray to me, and I will do. You will come and Come and pray to pray to me. me. You seek me, If you seek me, When you seek me, you will find me. with all of our heart. When you seek me with all your heart. Yes, all of your heart. Yan. And Yan you will call yung upon verse me, natin. and you will call upon me and pray to Ang me. panalangin sa Diyos ay may pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin yung pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pang-apat, ito, kabisado nito, yung favors natin doon, no? Ang panalangin ay para sa kalwalatian ng Diyos. Ano yun? Therefore. Therefore, Therefore lang. whatever you ask in my name, This is I will do. this is I will do. Tama ba? That the But the Father may be glorified the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. So, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yan yung ating conclusion. Application. Application. Teka. Application. Ito yung application natin. Ayan. Application. Grow. Ayan. Get on your knee and pray. Kailangan lumuhod at manalangin. Read your Bible daily. Yan, nabanggit kanina ni sa ating Johanny yan. Para mag-grow tayo, kailangan natin manalangin every day. Amen? Amen. Offer your body as read your Bible daily. Araw-araw. Offer your body as a living sacrifice. Ito yung binanggit ko kanina. No, mga kapatid?
I-offer natin yung ating body, no? Para sa Panginoon na sa living na sacrifice. Amen? Offer natin, mag-sacrifice tayo. Hindi yung konting, hindi na tayo atin, no? Konting napagalitan tayo ni Pastor, wala na, nagtampo na. Sacrifice, no? Tuyat tayo, tinatamad na tayo umatid. So, kailangan natin yung sacrifice. Amen? Para mag-grow tayo. Amen, mga kapatid? Amen. Mag-sacrifice tayo. Yung ating mga part-time. No? Sacrifice natin yan. Kasi pupunuan ng Diyos yung pangailangan natin eh. Hindi natin siya pwedeng diktahan. Amen? Sacrifice natin yan. Unahin natin yung Panginoon. O, last. Ito, yung last. O, yung ating yung ating team na yung nalalapit na anniversary. Worship in spirit and truth. Amen? So, napaka-importante yan para mag-grow tayo. Mag-worship tayo sa Panginoon. Umawit tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon tapos yung isang Diyos. So, umawit muna tayo. Kuya Sandy, Art of Worship. Lloyd. Mga kapatid, itong panalangin na ito mga kapatid, gawin natin, itong awit na ito mga kapatid, gawin natin itong parang panalangin sa buhay natin. No? Lord, awit na ito mga kapatid, yung nagmumula talaga sa puso natin, yung parang pinakausap natin yung Panginoon. No? Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply down. Knowing just to bring something that's so warm, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song itself is
Pagpalain natin sa Diyos. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've waited. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about Panginoon, narito po kami sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ano man ang gawa ng pangaway, Panginoon, sa iglesia nito, Panginoon. Ikaw ang aming nilalapitan, Panginoon. Hadlangan mo ito, Panginoon, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, yung mga kapatid na dumaranas ngayon ng karamdaman, Panginoon. Isa ito, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. Upang di sila makadalo sa gawain mo, Panginoon. Lord, hadlangan mo ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, dinadalangin ko ang mga kapatid, Panginoon, sa lugar na ito. Sa iglesia ito, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Nagawa ng kaaway, Panginoon. Ilayo mo sila sa tukso at mga pagsubok, Panginoon. Nagawa ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. Kung sakaling dumating man sa kanilang mga pagsubok at tukso, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na tapat ka at hindi mo kami susubukin na hindi namin kaya, Panginoon. Lord, oh hallelujah. Lord, sa nalalapit namin ang anniversary, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, yung kapangyarihan mo, yung Banal Espiritu, ang magliwanag sa lugar na ito, Panginoon. Sa aming mga invited na mga bagong kaluluwa, Panginoon, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, God. Ibuhin mo ang kanilang mga pusong, Panginoon, na lumambot sila, Panginoon. At umatin, Panginoon, sa gawain para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga kapatid na dumaranas ngayon, ang espiritu ng katamaran, espiritu ng antok, upang mahadlangan ang pag-atid sa gawain ito. Lord, hadlangan mo ito, Panginoon. Hallelujah. Kailanman sa buhay namin, hindi namin i-entertain sa buhay namin si Satanas, sapagkat ikaw lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang ang makagagawa ng lahat ng aming naisip. Ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa lahat, Panginoon, ng mga araw naming buhay, ikaw lamang ang aming itinataas. Hallelujah. Lord, nawa ang mensahe na narinig nila, na natanim sa kanilang puso, Panginoon, ito po ay magrima, mabuhay, at lumago sa kanilang spiritual na pamumuhay. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong banal na Espiritu sa pangalan